Sa ibang balita ay naprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTO ang hiling na dagdag pasahe sa mga jeep. Paglilinaw ng ahensya sa Hunyo 14 pa, maaaring ipataw ang dagdag singil. Para sa detalye, balitaan mo kami Jules Gia. Matapos ang konsultasyon sa lahat ng mga stakeholders, ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang dagdag na 50 sentimos kada 4 na kilometro. Ito ay ayon sa pag-aaral ng National Economic Development Authority o NEDA hinggil sa impact ng proposed fare hike. Ang nilabas po natin yung desisyon ngayon ay base doon sa aming pag-aaral at doon sa ebidensya na naipakita din ng mga petitioners dito, ang mga transport groups, ay nagdesisyon tayo na magtaas ng pamasahe sa jeep sa NCR Regions 3 and Region 4 sa halaga ng 50 centavos sa first 4 kilometers at 10 centavo naman doon sa mga succeeding kilometer. Alinsunod dito doon sa ating nakita na mula nung huling pagtataas ng pamasahe noong 2011 ay tumaas na ang average fuel pump increase ang prices ng halos 6 na piso mula noon at maliban dito pati prices ay nagtaas na rin. No? Ang formula na ginamit para sa naturang fare hike ay ang cost recovery method at ang pagsama ng socio-economic analysis ng NEDA. Ayon pa kay Secretary Coloma, binalanse ang interes ng lahat tulad na lamang ng commuters at gayon na rin ang pangangailangan ng ating mga jeepney drivers. Ang desisyon din ay nabuo sa pakikipagtulungan ng NEDA at DOE. Sa side po ng mga drivers ay unang-una ay ang pagtaas ng diesel, pagtaas ng mga lubricants at ang pagtaas ng mga presyo ng mga consumer prices natin. No? Sa part naman ng mga consumers natin, mga commuting public natin, tiningnan po natin ang hindi gaano makakabigat sa kanila. Epektibo ang fare hike sa darating na June 14. Lahat naman ng mga qualified senior citizens, mag-aaral at mga persons with disabilities na gagamit ng public utility jeeps ay kailangan mabigyan ng 20% discount. Ang naturang desisyon din ay sinuportahan ng mga transport group. Sa Telebisyon ng Bayan, ako si Jules Gia.